Sa previous episode, ang bida nating nagngangalang Banasa ay bigla na lang na-summon sa ibang mundo bilang isang kandidato pagkabayani, subalit may problema dahil ang kakayahan niya ay hindi kwalipikado para maging isang bayani at sobrang nadismaya ang hari sa pangyayaring ito. Dahil sa pagkadismaya, nag-utos ang hari na itapon si Banasa sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay kuta ng mga demonyo para sa paraan na mamatay si Banasa kung sakaling umatake sa kanya ang mga halimaw. Subalit ang di alam ng hari na ang bida nating ito ay may overpowered na kakayahan kaya naman ay nagawa niyang malampasan ang delikadong lugar at nilinis pa niya ito. At sa pagpapatuloy, kahit na nalutas na ang problema sa gym ay patuloy pa ring naghahanap ang prinsesa sa buong bayan para kay Fleo, ngunit dahil ang tanging paglalarawan na mayroon siya tungkol dito ay dahil lamang sa ito'y napakalakas, wala talagang ideya ang mga lokal kung sino ang hinahanap niya. Umalis siya sa tindahan na dismayado dahil wala pa rin siyang nakuha na bagong impormasyon tungkol kay Fleo, samantala si Fleo ay kumakain ng masarap na pagkain kasama ang lahat at tumulong din ang Jin at sinabi nito na pwede niyang gamitin ang mahika para mabilis na gawin ang lahat, pero gusto ni Riz na gawin ito ng mano-mano para maging espesyal. Ipinagmamalaki ni Riz ang pagluluto dahil asawa siya ni Fleo at dahil gusto ni Jin na makatulong, siya na ang bahala sa paglilinis at paglaba mula ngayon at masaya si Jin na maging kapakipakinabang, pero nagiging problema ito para sa iba dahil balik sila sa pagiging mga tamad subalit si Blossom ay mayroon pa ring mga tanim, kaya naman siya ay may kontribusyon pa rin sa tahanan. Sisiguraduhin niya na hindi ito kukunin ni Jin mula sa kanya kaya mas magsisipag pa siya kaysa sa dati sa tulong ni Jin. Si Belly ay sinusubukan ding maging kapakipakinabang sa pag-aalaga ng mga quadra, pero higit pa ito sa inaasahan niya. Samantala si Balano ay nagkakaroon ng kaunting krisis sa pagkakakilanlan, pakiramdam niya ay magiging kahihiyan siya sa kanyang kapatid at ama dahil iniwan niya ang samahan ng mga kabalyero bago siya opisyal na maging salamangkero tulad nila, ngayon na wala siyang dahilan para patuloy na maging mas malakas pero kapag tinuruan siya ni Fleo ng mahika, nananatili siyang matyaga hanggang sa maintindihan niya ito. Ayaw niyang sayangin ang pagsisikap ni Fleo sa pagtuturo sa kanya, biglang narinig ni Balano at Belly si Blossom na sumisigaw ng malakas kaya sila ay nagmadali papunta sa labas at natuklasang may isang mahiwagang halimaw na pumasok sa mga bukid at sinisira ito ng walang dahilan. Bigla itong sumugod sa kanilang dalawa, pero ang pagsasanay ni Balano ay nagbunga dahil nagawa niyang matagumpay na magpatupad ng magic shield nang hindi nauubusan ng mana. Dahil dito ay pareho silang ligtas at humingi ng paumanhin si Valley Rosa sa kaguluhan na ito dahil siya ang nagdala ng halimaw sa loob habang siya ay nangangaso. Nakita niya ito at tila mas mahinahon ito kaysa sa karaniwang halimaw kaya't hindi niya nagawang patayin ito, gayunpaman kung magsisimula itong umatake ng mga tao ay wala siyang magagawa kundi patayin ito para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi akalaing kailangan itong gawin ni Belly Rosa dahil natukoy na niya kung bakit nagwala ang halimaw sa unang pagkakataon, sinabi niya sa kasama na mag-transform pabalik sa anyong kuneho para hindi na matakot ang kabayo, at pagkatapos ay tinali niya ang isang lubid sa isang pala bago ito ihagis sa bibig ng kabayo at sumakay gamit ang kanyang pansamantalang bridle. Pinapakalma niya ang kabayo hanggang sa tumigil na ito sa pagwawala at pinuri siya ng lahat dahil sa kakayahan niyang maamo ang isang mahiwagang halimaw ng ganoon kadali, dahil sa pakiramdam ng tagumpay ay may naisip si Biel kaya tinanong niya si Valley Rosa kung maaari ba nilang gamitin ang lupa sa paligid ng bahay ni Fleo. Pagmamayari ito ng lokal na Panginoon kaya hindi talaga nila magagawa iyon, pero pwede nilang bilhin ang karapatan dito mula sa Panginoon tulad ng ginawa ni Fleo pagkatapos niyang ilipat ang bahay doon, at iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Samantala nasa bayan si Fleo kasama si Riz at masaya siya na makasama ito kahit sandali, kahit hindi ito eksaktong isang date ay dumaan lang si Fleo doon para magbenta ng ilang gamit, pumasok si Fleo sa tindahan para magbenta ng magaan na baluti at nasiyahan ang may-ari sa kalidad nito. Gusto lang niyang lagyan ito ng kulay kaya ipinakita niya kay Fleo ang ilang magagaan na bato na maaari niyang gamitin sa susunod na mga batch. Habang nag-aasikaso si Fleo ng negosyo ay naghihintay si Riz sa labas at halos hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan sa kung gaano kagwapo si Fleo habang nagtatrabaho. Biglang dumilim ang kalangitan at hindi ito magandang senyales, kakakita lang ng prinsesa at ng kanyang mga bantay nang lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa langit at bumababa ang blonde na halimaw kasama si Linus na puno ng pagkagalit. Napansin ni Fleo na may mali kaya agad siyang nakipagkita kay Riz na nagsabi sa kanya tungkol sa halimaw na lumitaw,
Kahit hindi sigurado si Fleo kung ano ang dahilan nito ay gusto niyang siguraduhin na ligtas ang mga tao sa bayan, samantala nang makita ni Damina ang prinsesa ay handa na siyang umatake. Kahanga-hanga ang tapang ng mga bantay sa pagharap sa kanya, pero lubos silang nalampasan ng kanyang kapangyarihan kaya gumamit lang ito ng maliit na spell para palayasin sila. Dumating si Jin pagkatapos maramdaman ang maraming kasamaan sa lugar. Ipinaalam niya kay Fleo na ang halimaw na nagwawala ay tao na nag-transform at ang tunay na banta ay ang mangkukulam sa balikat ng halimaw at ito si Damina. Noong una siya ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa lugar pero nadungisan ang kanyang kamay sa pakikialam sa itim na mahika. Bago pa siya makapanakit ay tinalo siya ng bayani ng kanilang panahon at kahit nawasak ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang espiritu dahil sa matinding puot kaya kinailangan siyang iselyo sa isang pedestal na kinalalagyan din ng espada ni Jin. Kaya nararamdaman ni Jin na may bahagi siyang responsibilidad sa pagpapalaya kay Damina kahit natanga ang pamilya ng hari na isiping magandang ideya ang pagselyo sa dalawang malalakas na banta sa iisang lugar. Sinabi ni Jin kay Fleo na gusto niyang siya ang humarap kay Damina at wala namang tutol si Fleo. Pero pinapaalala niya na ang kaligtasan ng mga tao ang dapat na pangunahing prioridad. Samantala ay natatawa si Damina sa harap ng prinsesa dahil iisa na lang ang kanyang bantay na nakatayo at nanginginig pa ang mga tuhod nito, karapat-dapat niyang taasan ang sahod nito dahil sa kanyang dedikasyon at nakilala ng prinsesa si Damina mula sa mga kasaysayan, kaya alam niya kung gaano siya kapahamak at nais nito na lasapin ang bawat sandali ng kanyang paghihiganti laban sa pamilya ng hari. Ngunit bago pa man maging wasak ang prinsesa, nagsagawa si Jin ng isang fire spell para protektahan siya at di makapaniwala si Damina na hahadlangan siya ni Jin sa kanyang paghihiganti, pero wala itong pakialam sa plano ni Damina dahil kumikilos lang siya para sa kanyang amo. Ayaw sumuko ni Damina kaya naglunsad siya ng lightning spell laban kay Jin, pero walang epekto ito dahil nasalo lang ng isang kamay ni Jin at nasa tuktok ng mahika sa mundong ito si Jin at dahil si Damina ay nilalang din ng mundong ito, gaano man siya kalakas ay walang mahika siya na makakatapat sa lakas ni Jin. Dahil hindi gumagana ang mahika ay nagbago ng tactic si Damina at pinapatapak ang blonde na halimaw kay Jin habang nagsagawa siya ng isa pang spell, pero wala pa ring epekto ito kay Jin at nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Damina kaya pinakawalan niya ang lahat ng itim na mahika na mayroon siya para palakihin pa ang blonde na halimaw at magdulot ng mas maraming pinsala. Talagang makakagawa sana ito ng malaking pinsala kung tumagal ng higit sa 3 segundo ang spell, pero dumating si Fleo at sinabing nakita niya ang spell kaya ginamit niya ang release magic para kanselahin ito. Humingi ng paumanhin si Jin kay Fleo dahil hindi niya agad naligpit si Damina at nagdulot pa siya ng abala subalit hindi naman ito ipinagdamdam ni Fleo. Gusto pa rin ni Jin na bumawi kaya tinanong niya kung pwede na niyang tapusin si Damina at nang payagan siya, ginamit niya ang isang spell para kunin ang kaluluwa ni Damina at gawing candy na agad niyang nilulun at tinanong ni Fleo kung ligtas lang ba nakainin si Damina ng ganoon. At sinagot siya ni Jin na ligtas ito dahil si Damina ay nakapiit na ngayon sa kanyang isipan kung saan siya ay muling turuan hanggang magbago siya. Hindi pa nila alam kung ano ang gagawin sa blonde na bayani dahil siya ang nagdulot ng kaguluhan, pero ayaw ni Fleo na sayangin ang kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanya kaya hahayaan na lang nila itong hawakan ng mga bantay sa kastilyo. Dumating ang Prinsesa Elizabeth at masaya siyang natagpuan si Fleo. Nagpakilala siya at humingi ng paumanhin sa lahat ng hindi magandang pagtrato sa kanya ng hari at ng dating bayani. Sinabi ni Fleo na hindi na kailangan mag-apologize pero nagulat siya nang malaman na tinanggal na ang blonde na bayani. Marami ng gulong na idulot ang blonde na bayani kaya madali lang para kay Elizabeth ang desisyon. Ngayon na wala na ang kaharian ng bayani ay umaasa siya na si Fleo ang magiging tunay na bayani ng kaharian. Pinahalagahan ni Fleo ang kanyang pakiusap kaso tinanggihan pa rin niya ang responsibilidad. Sinabi niya na mas mabuti kung humanap siya ng bayani na hindi magdadalawang isip na gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa sangkatauhan, pero hindi iyon si Fleo dahil ang nais lang niya ay mabuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa at ayaw niyang masangkot sa anumang politikal na usapin. Pagkatapos ay nakauwi na si Fleo at agad siyang sinalubong ng mga babae na may hiling sa kanya. Sana raw ay i-consider niyang palawakin ang kanyang teritoryo dahil nais ni Belly na magsimula ng paghuli at pag-aalaga ng mahiwagang mga hayop, at gusto ni Blossom na palawakin ang kanyang bukirin para makapagtanim ng mas maraming pananim. Sa dalawang bagong aktibidad na ito, magagawa nilang dalhin ang mga sobrang gulay sa bayan gamit ang mga kabayo at ibenta ito para sa karagdagang kita.
Gusto ni Riz ang ideya pero nag-aalala siya na baka hindi sumunod ang mga mahiwagang hayop dahil tao lang sila kaya't iniisip niya na mas mabuti na kabayo na lang ang kunin. Naisip din iyon ni Belly pero mahal ang mag-alaga ng kabayo at malamang magiging mapayapa ang mga mahiwagang hayop kung hahayaan silang maglakad sa malawak na bukid. Sumang-ayon si Fleo sa ideya kaya sinabi niyang kausapin niya ang lokal na Panginoon para makuha ang pahintulot. Nagpasalamat ang mga babae, pero sabi ni Belly na gusto nilang sila ang magnegosasyon at bumili ng lupa para may kontribusyon sila sa tahanan at wala namang problema kay Fleo. Pero mahal ang lupa kaya gusto niyang siguraduhin na alam nila kung magkano ang gagastusin nila kung sila ang bibili. Matapos ang ilang pag-estimate, nagulat ang mga babae sa halaga at hindi makapaniwala na mahal pa rin ang lupa kahit nasa probinsya at ipinaliwanag ni Fleo na mula nang dumating siya rito, tumigil ang pagdating ng mga demonyo kaya tumaas ang presyo ng lupa dahil sa nadagdag na seguridad. Naisip ng mga babae na ibenta ang kanilang mga gamit para maipon ang pambili ng lupa. Pero sinabi ni Fleo na hindi na kailangan iyon dahil siya na ang magbabayad at bahagi siya ng bahay kaya patas lang na ang mga may-ari ng bahay ang bumili, masaya na siya kung aalagaan nila ang lupa para sa kanya. Ngunit hindi pakiramdam ng mga babae na magkakaroon sila ng malaking kontribusyon sa ganoong paraan kaya nagkasundo sila na magbabayad ng 30% ng kita kay Fleo mula sa paggamit ng kanyang lupa. Masaya ang mga babae sa kasunduan kaya agad silang nagsimulang magtrabaho sa bagong lupa nang mabili ito ni Fleo. Dahil pinag-uusapan na rin ang pagsasaka, iminungkahi ni Fleo na magtanim ng mga bagay na hindi karaniwang tinatanim sa lugar na ito para makamit ang mas mataas na kita at kaya niyang kontrolin ang klima sa paligid ng mga pananim kaya posible ito. Ngunit tuto si Blossom sa ideya dahil naniniwala siyang dapat gawin ng mano-mano ang pagsasaka at ayaw niyang tumanggap ng dagdag na tulong mula kay Fleo dahil ito ang paraan niya ng pagbabayad sa kanya. Kung talagang ayaw ni Blossom na makialam si Fleo, inalok ni Jean na siya na lang ang gagamit ng mahiwagang kontrol sa klima kaso tutol pa rin si Blossom dahil hindi ito natural, hindi na ipinilit ni Jean pero binanggit niyang magiging sobrang hindi epektibo ito. Pumayag si Balana kay Jean at hinikayat si Blossom na hayaan si Jean na gamitin ang mahika sa bukid dahil interesado siyang makita kung ano ang kalabasan. Napansin nilang nakabihis na si Balana kaya sinabi niyang papunta siya sa Magic Academy dahil natanggap siya doon. Gusto niyang muling matutunan ang mahika mula sa simula at matapos ang aplikasyon, natuklasan nilang kwalipikado siyang maging guro dahil tinuruan siya ni Fleo na mas maging mahusay sa mahika. Natutunan niya kay Fleo na ang mahika ay magagamit hindi lang sa labanan kaya gusto niyang subukan din ni Blossom na magtanim gamit ang mahika. Matapos ang kaunting panghihikayat mula kay Fleo ay sumang-ayon si Blossom, ngayon ang lahat ay may ginagawang bahagi para makatulong sa kita ng tahanan maliban kay Valerosa na technically isang freeloader pa rin at habang pinapanood sila, sinabi ni Fleo kay Riz na may naisip din siyang pangmatagalang gagawin at gusto niyang magbukas ng tindahan balang araw. Gustong-gusto ni Riz ang ideya at ipinangako na sasabihan ang lahat ng kanyang kaibigan tungkol dito kapag nagbukas na ang tindahan, sisiguraduhin niyang lahat sila ay mag-aanyong tao dahil mga demonyo ang kanyang mga kaibigan. Sa iba pang balita, nakakulong na sa dungeon ng kastilyo ang blonde na bayani at malamang na maparusahan siya sa iba't ibang krimen tulad ng pagpasok sa kayamanan ng kastilyo, pagpapalaya ng mga pambansang banta at ang pinakamasama, pagkakaroon ng nakakainis na mukha. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.